Maraming LGBTQ plus members ngayon ang bumabatikos at bumabawi ng kanilang pagsuporta sa tumatakbong senador ngayon na si Heidi Mendoza dahil sa kanyang pag-disagree sa same-sex marriage. Maraming nagpo-post ngayon, isa na dito yung We Are Millennials. Nag-post sila ng meme na eto daw sila sa Mayo 12. Itatapon na nila si Heidi Mendoza sa kanilang balota, hindi nila ito iboboto dahil nag-no siya sa same-sex marriage. At kabilang na rin dito si Sasa Girl, isang kilalang content creator na nauna nang sumuporta sa kanya and ngayon binabawi niya na ang kanyang pagsuporta kay Heidi dahil nag-no si Heidi Mendoza sa same-sex marriage. So eto, iginagalang ko po ang tindig ni Ma'am Heidi Mendoza hinggil sa usapin ng marriage equality, kaya ikinalulungkot ko pong ipinapaalam na binabawi ko po ang aking suporta. Hiling ko rin po ang inyong pangunawa sa aking naging desisyon, paumanhin at pasasalamat po sa inyo. At ayun, nag-react dito si Heidi Mendoza 2 hours ago at nagbibigay pa rin ng kanyang pasasalamat dahil si Sasa Girl ay nagbigay sa kanya ng mas malalim na pangunawa dahil hindi naman LGBTQ member si Heidi Mendoza. Ang kanyang espesyalisasyon ay ang pagiging auditor, pagiging accountant at paglaban sa katiwalian. So, eto ang kanyang naging post. Maraming salamat pa rin. Ikaw ang nagbukas ng aking saloobin at nagmulat ng aking mata sa aking pagkukulang. Sa sariling karanasan ko hahanguin ang aking susunod na hakbangin. Humihingi ako ng paumanhin sa mga nasaktan at na-disappoint, pero hindi ibig sabihin na hindi ko kinikilala ang inyong karapatan at hindi ko pinapakinggan ang inyong mga hinaing. Nakalagay din dito na patuloy pa rin niyang babantayan yung budget na sapat at walang kupit para sa lahat. Sisimulan niya daw sa paghahanap ng budget sa pangangailangan niyo, budget sa pagkakapantay-pantay ng karapatan at kasarian. Hindi man tayo magkaparehas ng pamamaraan. Totoo naman, hindi ginawa ng Senado ang magbantay ng korupsyon, pero bahagi ng tungkulin ng Senado ang maggawa ng polisiya na magpapatibay ng mga institusyon laban sa katiwalian. Bahagi ng tungkulin ng Senado ay balangkasin ang budget upang siguruhin ang tamang paghahati-hati, tamang paggastos, tamang paggamit ng pera ng bayan para sa lahat ng nangangailangan. Sabi mo nga, baklang kanal tayo, pero hindi tayo dapat nakatira sa literal na kanal. Sisikapin ko yon kahit hindi ako mapunta sa Senado. So yon, nagpapasalamat siya sa pagpapaunawa sa kanya ni Sasa Girl tungkol sa situation ng mga LGBTQ members and yung mga saloobin nila. So, ayun. Panoorin natin yung video na kung saan siya binabasa. Okay. Dahil ang lahat ay may karapatang magmahal. Subalit, ang tunay na pagmamahal, marunong kumidala at gumalang ng institusyon. Ayun. Hindi ibig sabihin. Ayun, so ang problema kasi is nakalagay sa institution natin, Philippine Constitution, na ang pamilya daw ay between man and woman only. So, ako'y naghuhusga. Ito yung aking paliwanag dyan. Kung kayo'y nagmamahalan, di ba? Meron kang pagmamahal ng platonic eh. Yung minamahal mo yung tao, subalit may limitasyon ng pagmamahal nyo, kaya patuloy kang nagmamahal. Hindi mo isinisiksik ang iyong sarili. Tingnan natin yung enabling legal and regulatory sa family code, magkakaroon tayo ng hindi pagsasang-ayon. So, yung family code yung sinasabi ko kanina. A family is only between a man and a woman. So, yun yung main problem sinasabi ko sa dito, batas natin ngayon. Pwede na, hindi ipinagbabawal ang pagmamahal. Yan ay karapatan ng lahat. Subalit, ang tunay na pagmamahal kailangan gumagalang sa institusyon. For example, kung ito ay usapan lamang ng paghahati-hati ng property, diba? Dahil hindi kayo kasal, wala kayong mag-ano ng property. Meron tinatawag na, tawag sa states, yung property regime, property ano ba ito? Kung saan, dinedesignate nyo lang kung sino ang dapat o kaninong maiwan ang property. After all, kung kayo'y nagmamahalan, magkikwentahan ba kayo kung sino ang dapat may mag-ari ng napundar ninyo? Now, kung ang issue naman ay tungkol sa insurance,
Kasi hindi daw kasal, kaya hindi pwede na kumuha ng health insurance. Ang sabi ko ho, at alam ko ito, dahil din sa dati kong pinagtatrabahuhan, nagawa nito ng paraan. Hindi ho kailangan ng batas ng same-sex union or same-sex marriage para masolve ang problemang ito. Sapagkat pwede ho itong gawing internal policy ng mga insurance company, especially so if the bigger population is already composed or facing problems such as this. Madali hong magsabi, maggawa tayong panibagong batas, subalit pakiramdaman po natin, tatawid ba ang ganito sa panahon at sa sistema at sa institutions na meron tayo? Uulitin ko po, lahat ay may karapatang magmahal. Subalit ang tunay na nagpagmamahal, handang magsakripisyo at tumigilala ng hangganan at lumerespeto sa mga institusyon. Gandang hapon. So, I agree naman sa mga arguments niya na hindi pa ready yung constitution na meron tayo ngayon, mga batas na meron tayo ngayon for same-sex marriage agad. Kailangan meron munang mga bridging ng mga batas or amendments para dyan para mas kilalanin yung same-sex marriage and maisabatas na yan in the future. Kung hindi nyo alam, isa siyang former commissioner of the Commission on Audit, COA, an advocate of good governance and a champion of procurement reform. She is recognized as one of the outstanding auditors in the country as she conducted several audits which uncovered procurement fraud and other irregularities resulting to cases being filed in court. She became the local government procurement specialist for World Bank in 2006 and has given several lectures on government procurement fraud. She is also the author of the book entitled A Guide to Investigation in Common Procurement Fraud and Irregularities. Heidi is a public accountant, UN auditor, UN na yan and Yahoo 2011 modern day hero. So, ayun, dahil lang sa isang issue na hindi sumasang-ayon si Heidi Mendoza sa pagkakaroon ng same-sex marriage, ipagpapalit na ito ng maraming LGBTQ members para sa chance magkaroon ng kalaban yung corruption. Heidi Mendoza is the corruption slayer. She uncovered the 21 million pesos malversation of funds by an ARMM governor, revealed the 71 million pesos corruption scandal of the BNIs, leading expert in fraud audit investigations of government transactions, and exposed the 1.5 billion AFP pabaon scandal. So, ano pa yung gusto mong mangyari? So, ayun lang yung parang nagiging confusion sa issue sa kanya ngayon dahil lang sa isang issue, but she has 100 more qualifications dahil lang sa isang issue na yun, hindi mo na siya agad iboboto. Kaya nananalo ang kasamaan at kadiliman at ngayon naglalaban na sila dahil masyadong perpekto yung hinahanap mong kandidato. Walang perpektong kandidato, lalo na ngayon dahil eto yung mga nangunguna sa survey ngayon. Bongo, dalawang Tulfo, Tito Soto, Lito Lapid, Bong Revilla, Pia Cayetano, si Ping Lacson, si Bato, si Willie, isang artista, si Binay, Pacquiao, Villar. Walang pag-asa ang Pilipinas kung ganyan lang yung mga mananalong senador ngayon. Kulelat nga sila Kiko Pangilinan tsaka si Bam Aquino ngayon . Wala din si Heidi Mendoza sa top rankings dito. Wala talagang pag-asa ang Pilipinas kung dahil lang sa isang issue, hindi mo na agad susuportahan yung kandidato kahit marami siyang qualifications. Siguro, kailangan na nating mas babaan yung standards natin pagdating sa mga senador or mga politiko na dapat iboto. Katulad nito. Kuya Ate, yung tanong ko lang, bakit niyo po gusto kay Bong Revilla? Ayan, bakit daw gusto niyang iboto si Bong Revilla? Nangyari to the previous election. So, yan, panoorin natin. Baka mabait. Ano pa? Paano naman po yung mga... Ayun, iboboto niya daw kasi mabait at gwapo. Yun lang. Kaya siya mananalo kasi gwapo at mabait. Plunder cases niyo po dati, yung pork barrel scam. Palagay niyo po ba... Hindi po kami naniniwala doon. Ayun di daw sila naniniwala kahit may mga kaso si Bong Revilla na sinampa sa kanya. Kasi mayaman na yung Revilla. Mayaman na siya, so hindi na siya magnanakaw. Ano ba? Ano ba po yung mga platform niya na gusto niyo? Meron ba kayong gustong
batas na isinagawa niya, gano'n. Ano kasi Basta gwapo siya. Ayan no. Wala silang pakialam sa plataforma. Basta gwapo, basta mabait, iboboto na nila agad. So, yan yung mga botante na meron tayo sa Pilipinas. Paano mo kakalabanin yung mga politiko ngayon kung gwapo at mabait lang naman yung basehan nila sa pagboto nila, di ba? Paano ka mananalo sa politika ngayon? Ngayon, meron ding lumalabas mga Facebook posts, why Aimee over Heidi? Iboboto niya daw agad si Aimee dahil lang nag-yes sa SOGI bill, nag-no sa same-sex marriage pero nag-propose ng civil union which is a step towards same-sex marriage and propose anti-discrimination bill. Ayun, dahil lang doon, wala siyang problema sa katiwalian ni Aimee, wala siyang problema sa issue or previous issues ni Aimee. Hindi niya iboboto si Heidi dahil lang nag-no sa SOGI bill and nag-no sa same-sex marriage. So, she chooses to support the person who is genuine in supporting the LGBT members. Hindi yung kakabig bigla after the reaction of the community. I agree naman with that, but there are larger problems at play here. Hindi lang naman problema ng bansa natin ngayon ang same-sex marriage. Problema ng bansa natin ang korupsyon, ang paghihirap, ang kawalan ng trabaho ng ating mga mamamayan. So, iyon. Iiwanan ko kayo ng isang analogy. Ikaw ay naghahanap ng isang unicorn. May sungay, may 4 na paa, mabilis tumakbo, at maganda tignan. Kaso, ang nahanap mo lang ay isang kabayo. Mabilis tumakbo, maganda tignan. Kaso, wala siyang sungay. So, anong gagawin mo ngayon? Based sa post na ito, ang pipiliin niya raw, dahil naghahanap siya ng unicorn, ang nahanap niya lang isang kabayo. Ang pipiliin niya raw ay isang demonyo. Bakit? Kasi may sungay eh. So, iyon lamang. Comment your thoughts below. Do you agree na dapat hindi na iboto si Heidi Mendoza dahil lang nag-no siya sa same-sex marriage? Kahit na anti-corruption siya or siya yung hinahanap natin na lalaban sa korupsyon? Or dapat pa rin siyang iboto kahit nag-no siya sa same-sex marriage? Yun lamang. Like and subscribe and see you next time.